Mayad nga po mga kasimanwa, narito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng Arampangan sa Kapitolyo o Ask for Short, where tough questions meet transparent answers. At syempre, kanino pa po ba magmumula ang mga katanungang mahalaga sa mga kapwa natin Palawenyo, kundi mula sa ating local media. Kaya't malugod na pagdating sa ating mga kasamahang mamamahayag. And maraming salamat po sa inyong time and effort. Kaya maraming salamat po sa mga kasamahan natin sa media. Ang ating pong mahal na gobernador, he's mainstreaming good governance. At ang mga mahahalagang elemento po niyan ay transparency, accountability, rule of law, and participation. At isa nga po itong Arampangan sa Kapitolyo sa mga paraan upang maisulong nating totoo ang transparency and good governance in general. So with that, I will now give the floor to our governor, a champion of good governance, Governor Dennis M. Socrates. Matamang salamat, Ma'am Chini. Mayad nga po kanindong tanan. Sa mga kasimanwang para matidali sa ang ating mainstream media na nasa likod ng balita. So thank you for being here again. And we hope to make this activity stable. No? Sana ma-perfect natin na every last Friday of the month. Hindi ko na alam sa Disyembre, mahirap. No? Pero we were trying to establish stability sa ating regular na Arampangan sa Kapitolyo. Sapagkat ito yung kumustahan natin with the public, no? Bahagi ng trabaho. Kaya kahit na nakakanerbiyos, ay sinisikap nating maisagawa ito on a regular, stable, monthly basis. I like the word stable. It's really, para sa akin, maganda, mahalagang konsepto. Sapagkat yung stability, sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, maasahan. So sana maasahan natin na every month meron tayong ganitong get-together. And this month, November, we are still in the month of remembering our beloved dead. No? At paalala rin sa atin na ang ating buhay sa mundo ay may katapusan. Maikli lang actually. Ang mahalaga kung ano yung mangyayari sa atin sa pagtawid natin sa walang hanggan. No? And kahit naman, bagamat maiksi nga ang buhay sa mundo, siyempre mahalaga rin yung ating gawain dito, yung ating mga tungkulin, sapagkat ito naman ang paraan, ito naman ang daan, ito naman ang parang magbibigay daan sa ating pagtawid sa kaligayahang walang hanggan, no? Which is the one thing necessary. And ako, we were to go back to the idea of yung aking tenure sa Kapitolyo. Gusto natin maging one long meditation on good governance and also one long teaching moment. We want to share with as many people as possible what good governance should be or how we should understand it kung hindi man natin maisabuhay ng perfecto. Ano ba talagang matinong pamamahala? And bahagi nung teaching moment natin sa Kapitolyo, gusto kong ibahagi lalo na sa kabataan na sa ating mga politiko, mahalaga na hanapan natin sila ng eternal perspective, ng supernatural perspective. Dapat makilatis natin, lahat tayo dapat merong ganong consciousness na hindi sa mundo nagtatapos ang lahat. Meron tayong patuloy na pag-iral, pagkalipas ng ating panahon sa mundo, at doon sa kabilang buhay, ay dalawa lamang ang ating maaaring kantungan, kaligayahan o kapighatian, pagdurusa o kaligayahang walang hanggan. At yung ating panahon sa mundo, mahalaga sapagkat dito natin dapat, this is where we earn or this is where we prepare. Ito ay dapat maging panahon ng pagsasanay sa pagiging kaisa ng Diyos. Upang sa gayon, pagtawid natin sa kabilang buhay, ay maging kaisa natin ng Diyos sa kanyang kaligayahang walang hanggan. So I'd like to see, sana, lahat ng mga nag-iisip na mamulitika, tandaan natin ito. Yung ating pananagutan, maaaring malusutan natin sa daigdig, yung pagbayad sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagwawalang hiya.
sa ating mga inapi, sa ating mga inatraso, sa ating mga maling ginawa, sa kabilang buhay ay naroon ang huling pagsusulit. So we have to be conscious of that. I think if more politicians, especially among the young, adopt or acquire that eternal perspective, that tawagin nating supernatural perspective, na mayroong Diyos, na tayo ay mananagot sa Diyos, no? Ay siguro mas gaganda ang magiging patakbo ng ating pamahalaan, and because of that, our life in society would all be better sapagkat gobyerno, pamahalaan ang in charge sa kabutihang panlahat. Eternal perspective. Sana merong ganon yung ating mga politiko, although dapat lahat ng tao. Pero nakikita natin madalas maraming politiko na tila ang pagkilos ay parang para lang sa mundo. Hindi dapat ganon, no? Dapat yun ay ma-develop sa ating mga kabataan na mayroong Diyos and God actively intervenes in history. Bagamat malaya ang tao, may kalayaan ng tao, ang Diyos pa rin ang masusunod. Ang Diyos pa rin ang may planong mabuti para sa lahat. At kung tayo ay kasama sa plano ng Diyos o nakikisa tayo doon, tayo ay tatamasa ng kaligayahang walang hanggan. Kung tayo naman ay sumuway, matutupad pa rin yung plano ng Diyos, pero tayo ay mapapahiwalay sa kaligayahan, mapapasama ang ating kalagayan sa walang hanggan at ayaw nating mangyari yun. So our time on earth, especially our work, our time trying to fulfill our duties, lahat tayo may kanya-kanyang trabaho. Media is a profession that is necessary, that is good. You provide a service to society. Yan ang paraan ng ating pagsasabuhay, ng pagsisikap na maging kaisa ng Diyos. It should be the means for growing bilang mga tao. Dito tayo dapat lumago sa ating karaniwang gawain sa pagiging mabuting tao. Sapagkat yun naman ang kailangan para maging maligaya tayo sa buhay na walang hanggan. Maabutan tayo ng kamatayan na yung ating kalooban ay oriented towards goodness, towards the truth, towards the good. No? At nang sa gayon, maging kaisa natin ang kaganapan ng totoo at mabuti sa walang hanggan. So our work here, our time on earth should be, sa Latin, maganda yung phrase, no? Nakita ko ito sa Biblia. I think in one of the Psalms or one of the wisdom books, no? Proverbs, Psalms, or Ecclesiastes, ang linya ay sa Latin, dapat yung ating buhay sa mundo ay maging spatium vere penitentiae. Spatium vere penitentiae. Literally, space for true penance. No? Pero we can understand, translate it loosely, but more accurately, comprehensively as room for true repentance. Ang panahon natin sa mundo dapat maging panahon ng tunay na pagpapanibago, tunay na pagpapakabuti, pagsisikap na maging mabuti. And speaking of that, sabi nga natin, November is the time for remembering our beloved dead. November, recently, a few days ago, pumanaw na si dating Congressman and Deputy Speaker Alfredo Amor Abueg Jr. No? Siya ay, para sa akin, isa sa mga pinakamalalaking statesmen ng lalawigan ng Palawan. No? Maraming nahawakang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Noong 1971, siya ay naging delegado natin ng Palawan sa Constitutional Convention, sa CONCON of 1971, that produced the Constitution that subsequently became the 1973 Constitution of the Philippines. So, malaki ang kanyang kontribusyon sa ating kasaysayan. At pagkatapos noon, naging practicing lawyer for a long time. Siya yung leader ng oposisyon dito sa lalawigan ng Palawan noong panahon ng administrasyon ng unang Pangulong Marcos. So siya yung leader ng oposisyon. Sabagat nung panahon na yun, lahat ng incumbents ay kasapi ng partido ni Pangulong Marcos. Pero siyempre, sa isang demokrasya, kailangan may oposisyon at si Uncle Amor Abueg ang tumayong leader ng oposisyon sa Palawan noong mga panahon na yun, panahon ng martial law. Until Speaker Monching Mitra came back in 1984. So, matagal na panahon si Congressman Abueg,
Uncle Amor Abueg was the leader of the opposition party in Palawan. Noong 1986 siya ay naging OIC mayor ng lungsod ng Puerto Princesa, no? And then in 1987 he became COMELEC commissioner. I think siya lang yung Palawan yung nakapaglingkod bilang commissioner ng Commission on Elections. Napakataas na posisyon, no? And then, of course, after that, 1992, siya ay naging congressman. Tuloy-tuloy, naging hanggang 2001, no? Siya ay naging deputy speaker din. So, maganda kanyang pangalang iniwan. He died at the great age of 92. Sana all. Sana tayo. Although average ay 70. Yung mahabang buhay, dapat pasalamatan natin sapagkat mahaba yung ating time to grow in charity, time to grow as persons. Talagang mahaba yung ating kailangan na spatium vere penitentiae, room for true repentance. No? So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa buhay ni Uncle Amor Abueg. Napakakulay, napakaraming serbisyo sa ating lalawigan. At nagpapasalamat ako na iniwan niya yung 2 sa 4 niyang anak na nandyan din sa paglilingkod sa bayan, ang kanilang orientasyon. I think the word that I want to use is statesman. Deputy Speaker Abueg was one of the greatest statesmen that Palawan has produced. A statesman is someone who is supposed to be an expert on affairs of state. No? Ibig sabihin, politika, gobyerno, inilaan niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Halos buong buhay niya, paglilingkod sa pamahalaan bilang isang politiko. Wow, no? Sinasabi ko yun kasi baka may nag-iisip na ang politiko ay masama. Hindi. Kailangan natin ng mga politiko kasi kailangan natin ng gobyerno at sa gobyerno, kailangan may magsasagawa ng mga political decisions na hindi kayang saklawin ng batas o hindi automatic, no? So nagpapasalamat tayo sa Diyos for giving us Uncle Amor Abueg and also kay Uncle Amor Abueg sa kanyang serbisyo sa ating lalawigan at sa kanyang pamilya, somehow part of that work. Kasi ang politiko, hindi naman madali ang buhay. Una, hindi ka negosyante, hindi ka pwedeng magpayaman. Wala kang ibang ginagawa, kundi mamuliti ka at yung pamilya mo apektado sapagkat sila yung nababawasan yung privacy, nababawasan yung panahon mo sa pamilya kung ikaw ay politiko. So the family is also part of the sacrifice of a politician. So I'm glad that 2 of Uncle Amor's children are with us. No? Ngayon, si dating congressman at Deputy Speaker Eric Abueg is my candidate for Vice Governor. And si dating Congresswoman Beng Abueg Saldivar is our candidate for Congresswoman of the 2nd District of Palawan. So salamat sa pamilya Abueg. So with that, let the hostilities commence. Thank you so much, Pugo, for your inspiring, compelling, at the same time relatable and heart-piercing opening statement. Naantig din po ba ang damdamin nyo, yung mga kasama natin sa local media? And at this juncture, we will now open the floor for a no-holds-barred question and answer portion. So, ready na po ba ang lahat? Magandang hapon, Gov. Ako pala yung presidente ng Oops, IPAP. sorry. President Carol Hindi kasi pinaalala ng dalawa na to eh. Joke lang po, Gov. Anyway, Gov, tanong ko po, kasi no holds bar na rin lang, napag-usapan na rin yung mga issue about doon sa kay Crait, baka gusto niyo masagot kasi yung kabilang part ay nagpapa-interview about doon sa nangyari. Yung si Crait ay parang hindi namin narinigan ng ano. Ano po yung damdamin niyo dito as governor, and then siya ay kandidato rin nyo rin po sa unang distrito ng Palawan? Thank you for that question, ka Romy. Ganito yung aking take. We don't really know what happened. Sino yung unang nanuntok or nanakit? Sino yung unang may sinabing provocative? Ano yung pinag-awayan talaga? Yon, I really don't know. Kung justice ang pag-uusapan,
kung dapat may maparusahan, dapat may magbayad, that is best left to the justice system. Ano? I understand, parang merong usap-usapan nun na may isa sa mga partido magsasampa ng reklamo sa hukuman. I'd rather leave it to the regular mechanism for justice to operate at pagbayarin or somehow maturuan ng leksyon kung sino man ang nagkasala at kung sino yung dapat na maparusahan. So, gano'n lang ako hanggang sa, para sa akin, I end there. No? But I'm praying that they all reconcile, that they all find a satisfactory solution among themselves. At nang manumbalik yung mga pagkakaibigan. Alam ko, at least one of my sons is a friend of all the parties involved. Yung pati yung nag-away. So, sana magkasundo uli. Anyway, kabataan pa naman, we're all entitled to make mistakes. And we're all entitled to second chances. No? Kung ako titingin, I don't want to be specific, pero I think I've done a lot of worse things in my youth. Ay, nako. Follow up lang po doon, Opo. Gov. Tingin niyo po ba makaka-apekto sa campaign ni Cright yung nangyari or hindi naman po? Una-una, I'm hoping hindi. Kasi wala naman masyadong kinalaman ito. Lalo na, hindi natin alam kung sino may kasalanan. Wala namang kinalaman doon sa magiging performance ng isang kandidato bilang halal na opisyal. If ever, maaaring sabihin natin, may konting reflection on character or moral values. But I know Cright. Alam ko, mabait na tao si Cright. Hindi matatawaran. Kung may nangyari, maaaring may dahilan, no? So I know Cright. I can vouch for his personal integrity and his competence as a worker. Maraming alam si Cright. Marami ako natutunan sa kanya. In fact, noong 2022 campaign, halos siya lahat nagsasabi sa akin kung ano yung susunod kong gagawin, ano yung sasabihin ko. Siya magsasabi sa akin na kailangan nakangiti ka na. Hindi na pwede mainit ulo mo. So I love Cright, I like Cright. I can really vouch for his good character. Pakikinabangan natin yan, alagaan natin yan bilang politiko. Huwag sanang maging bahid sa kanya yung incidenting naganap. Thank you po. Mamaya Thank you, naman ulit. Karomi. Alright, next question please. Ayan, kahit nakaupo lang ba? Jillian from Radyo Pilipinas, Palawan. Gov, you have expressed great desire to do what is right and to really stand up for what is true at yung good governance po talagang inyo pong binabanggit lagi. Sa lahat ng pag-uusap, you always put that first. Pwede niyo po ba kaming bigyan sa public and media ng example na pinakamahirap ninyong naranasan by doing what is right and standing up for what is true in order to really implement that good governance, and papaano po yun nakakaapekto sa inyong profession ngayon as a politician, and paano naman nakaapekto sa service po ninyo sa taong bayan? Thank you po. Thank you. Kung ngayon, hinuhukay ko yung aking alaala, wala akong maisip na dramatic na example of naranasan na sa panindigan for good governance. Pero isa sa mga tough choices na recurring on a day-to-day basis, political decisions, no? Yung appointments. Appointments, kasi kailangan mo ng politiko kasi appointments are basically a political decision. Kung sino yung i-appoint mo. Let's say, may isang posisyon na bakante sa civil service, regular, permanente, may compensation package, medyo attractive sa maraming aplikante. Maraming aplikante. Lahat sila qualified. Pero isa lang ang mailalagay mo. Sa akin, mahirap na decision yon. It's a political decision, hindi rin pwedeng arbitrary. Political lang siya kasi hindi quantifiable. No? At a certain point, everyone will be the same. No? Pare-pareho kayong may master's degree, pare-parehong pasado sa exam.
Pero isa lang ang kailangan piliin. Yun ang political decision. Pero ang political decision, hindi pwedeng arbitrary. Hindi lang siya quantifiable. Pero kailangan para pa rin sa kabutihang panlahat ang iyong decision. So paano mo gagawin yun? Mahirap. Walang formula dyan. No? So, pag may pinili ka na isa, magtatampo yung tatlo na mas maraming magagalit sa iyo politically, no? Pero ang paradigm mo dapat ang iyong layunin, tumama ang iyong pinili. Dapat ito yung the best para sa common good. Conscience also, no? Ano ba yung mga conscience calls? Endorsement ng Ipila Nickel Corporation, endorsement by the Sanggunian. I think this was part of their application for an SEP clearance, which is also part of their application for a renewal or extension of their mineral production sharing agreement, which is the basic contract between the mining company and the government. MPSA. Yun yung huling kailangan nilang makuha sa gobyerno, MPSA. Pero bago nila makuha yun, dapat meron silang Environmental Compliance Certificate, mahabang proseso yun. At bago makuha yung ECC, dapat may SEP clearance sila. At bago nila makuha yung SEP clearance, dapat may endorsement sila mula sa barangay council, municipal council, or any of the two. Barangay, munisipyo, or sangguniang panlalawigan endorsement. No? So nag-endorse yung sangguniang panlalawigan, ayaw yata ng munisipyo. So 2 out of 3, kailangan ng barangay at saka panlalawigan. Nag-endorse yung panlalawigan, which I felt, as a matter of conscience, I had to veto. Kasi alam ko, una-una, hindi nagdebate, hindi dumaan sa proseso, walang public hearing na isinagawa yung sangguniang panlalawigan, minabilis ang pag-approve. In fact, yung pag-veto ko was triggered also by a privilege speech by Board Member Nieves Rosento kasi pumalag siya doon sa bakit na railroad. So I felt I had to veto it as a matter of conscience. And I know that was part of my separation from the majority. Siguro that was one of the important points na magkahiwalay na kami ng mayorya ng PPP sa Sangguniang Panlalawigan. So yun yung cost. At the end of the day, pwedeng sabihin, natalo ako kasi ako yung nawala sa majority. Ang kakampi ko na lang yung 3 board members. Si board member Nieves Rosento, board member Angela Samando, at si board member Arnel Abrina. So these are some of those examples of having to make tough decisions as a matter of conscience. Kasi dapat tumutupad tayo sa konsensya natin. First requirement for good governance should be good people. No? And good people are people who act according to their conscience. Sa kabila ng mga pressures or inducements, enticements na pwedeng ihain. Sorry, I'm sorry. Ay, sige po, maikling follow-up lang po. One example po kasi ng talagang sinusulong yung good governance din is yung Pasig po, no? And they tend to somehow parang convince everyone ng mga mamamayan natin, not just their mamamayan, kundi parang buong Pilipinas po, malakas yung suporta sa ganung uri ng paggogobyerno. Sa Palawan naman po, I believe, naniniwala rin sila na dapat good governance. Pero ano po kaya yung factor na meron sila na they really have that influence na, yes, for good governance because it is felt sa ilalim. Ano po sa Palawan yung ganun po ninyong atake naman to involve everyone in that vision and mission po ninyo? Di ba po one example ng talagang sinusulong po ang good governance ngayon, nakikita po ng mga kababayan natin is yung Pasig po, no? And then sa Pasig po sila... Pasig City. Yes po, sila Soto po. Na parang kumbaga pati yung mga mamamayan po natin, malaki yung impluensya nila sa mga mamamayan na we go for it also, support good governance. Ang laki po ng impluensya nila, ang lakas. Sa atin po kaya sa Palawan, ano po yung nakikita ninyong atake din sa mga mamamayan para like them, involved ang lahat na we do this with you, Governor, since you are sitting sa ating puwan po ngayon para ma-involve yung mga mamamayan to really support that good governance po? It's a long-term process of educating the public. Kasi napansin ko,
sa simula ng aking pakikilahok sa politika, and even in the time of my father, may disconnect talaga between what people think politicians should be doing, what the politicians think they should be doing, and what the law thinks politicians should be doing. No? So, iba-iba ang pananaw, iba-ibang pananaw. Ako ang gusto kong masunod yung sistema ng batas, yung legal system. No? So, sa kakasalita ko, I hope that tumatagos din yung mensahe na hindi, una-una, halimbawa, yung maraming hinahanap sa gobyerno na naibibigay naman ng mga politiko, pero sa akin, alam ko, mula sa perspective ng legal system, mula sa punto de vista ng filosofiya ng ating sistema di gobyerno, hindi dapat, no? Una-una, hindi tayo welfare state. Una-una, yung gobyerno, dapat ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay distributive justice. Yung patas, pantay-pantay na pag-allocate ng mga kabutihan, no, na pwedeng ipamahagi. Yung equitable. No? Hindi man exactly equal, but equitable, may prinsipyo. No? So, dapat ganon ang pagkilos ng gobyerno. Naayon sa prinsipyo ng katarungan, kung ano yung nararapat. Una-una, distributive justice. Pangalawa, ang huling dapat pinatutunguhan ng pagkilos ng gobyerno, yung common good. No? So, sa social philosophy, primacy of the common good is one of the more important principles. Pangunahing, isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng buhay lipunan, pag ang pag-uusapan natin ay pamahalaan. Dapat yung kabutihang panlahat. Ano yung para sa lahat? No? Hindi yung individual, no? Hindi yung ikabubuti. No? Kahit sa appointments, halimbawa, pag nag-appoint tayo ng personnel sa provincial government, sa civil service, hindi yung kabutihan nung in-appoint natin ang ating unang tinitingnan, kundi yung kabutihan panlahat. Ano yung magiging epekto nito sa common good, sa operations ng gobyerno, sa serbisyo may bibigay sa sambayanan. Kasama na dyan yung example na nung ating ginawa o nung taong ating in-appoint. No? So, sa akin, it's a long educational process of educating the public. Ang lamang siguro ng Pasig, isa sa mga bukod sa gwapo si Vico kaysa sa akin. Ang lamang nila, mas mataas ang antas ng kamalayan sa Metro Manila kaysa sa mga probinsya. No? I think we can agree on that as a general principle. Mas sophisticated. In the same way that other countries who have a longer history are more sophisticated than us. Like, yung first world, sa haba ng kasaysayan nila, the US has been an independent nation since 1776. Tayo, 1898 or 1946 lang. So, 200 years ahead sila sa atin. Alam na nila na yung corruption, masama, na hindi ayos pag yung ating mga politiko ay ang trabaho lang, mamigay ng pera. Hindi ganon, no? So, kailangan natin ng maayos na tao sa gobyerno. Matagal pa natin mapapatagos siguro sa karamihan, sa lubhang nakararami. Pero hopefully abot din tayo. But it's a matter of time. It takes history. We are a young democracy. In fact, we just got back our democracy from a martial rule. Kumbaga, 1986 pa lang tayo nagsimula. At parang nagsimula tayo sa zero. Kasi nag-reset nung martial law. It was practically a dictatorship. No? The president also exercised legislative powers and also had almost absolute control over the judiciary. Hindi ko sinasabing masama yun. It's just a form of government that's not exactly what a democracy is. Since 1986, naging demokrasya tayo, pero parang nagsimula tayo sa zero. So napakabata pa ng ating demokrasya. Hindi pa masyadong naunawaan, lalo na sa kabataan natin. Hindi ko alam kung tinuturo na ngayon sa kolehiyo o sa high school. Pero ako hanggang kolehiyo, walang ganong, of course, I grew up during martial law, walang paghubog sa politika, walang paghubog sa
paano kumilos ang gobyerno. Meron kaming constitution na subject, pero pro forma lang. Hindi naman mga lawyers yung teachers namin. Pinapabasa lang yung constitution. Hindi naman namin maintindihan. Wala naman nag-explain ang ibig sabihin ng habeas corpus. Ano ibig sabihin ng certiorari. So, I learned these things only as a lawyer already, no? So paano pa kaya yung ating kabataan? Ano yung idea nila? Ano ba yung dapat trabaho ng ganitong pwesto sa gobyerno? Executive? Ano yung trabaho ng legislative? Ano yung trabaho ng mga hukom? Hindi man pare-pareho yan. Hindi ko mo opisyal ka ng gobyerno ay maasahan ka na mag-rescue sa panahon ng sakuna. Hindi naman ako marunong manggamot, no? Wala naman ako naintindihan sa pagpapatakbo ng ospital. Hindi lahat pare-pareho ang gawain. Pero may kani-kanyang papel. Kung malinawan lang yung papel ng bawat opisyal ng pamahalaan. Halimbawa, congressman. Ano ba talaga ang trabaho ng congressman? Mahirap magsalita. Baka marami magalit sa atin. Pero nakikita natin, the Quadcom is doing a good job as a court. Of course, it's sabihin in aid of legislation, pero alam mo na medyo may konting disorder. Kaya hindi mo rin masisi yung mga kampo ni na Vice President na nagagalit din sila sapagkat ginagawa ng korte ito. Lahat ng pwedeng tawaging testigo, tinatawag na. Samantalang in aid of legislation. Meanwhile, malaki yung pera ng gobyerno na inallocate for ayuda. Pinagtatawanan na nga minsan, may nakausap ako na may terms na ginamit, ayuda nation daw tayo. Hindi naman ganoon ang dapat na pinupuntahan ng kaperahan ng gobyerno. Bagamat hindi natin maalis. Kung ako ang nangangailangan, nakatanggap ako, talagang pasasalamatan ko. Pero ganoon ba talaga ang dapat na operations ng gobyerno? Paano yung ibang functions ng gobyerno na baka napapabayaan? Baka ang hinahalal natin, mga politiko, dahil sila ay namimigay, pero hindi lang kailangan mong trabahador sa posisyon na paglalagyan sa kanila. That's why we have a problem, I think, sa legal system natin. Many of our laws need to be updated, revised, or reset. Kailangan mag-recodify tayo. Yung ating election code, halimbawa, Batas Pambansa bilang 881, ano pa ito? Interim batasan pambansa pa. Panahon pa ni President Marcos I. No? I think it was passed in 1978. Hanggang ngayon, siya pa rin yung ating election code. And it was passed at a time when democracy was not supposed to be working yet. No? So, may mga pagbabago, pero piecemeal. Kailangan ma-codifyan. But who is doing it? No? Yung ating land classification, land tenure laws, lumang-luma na. Commonwealth Act pa yung isa sa mga importanteng batas natin tungkol sa lupa. Wala pa ring bago. Dapat sana may pag-aaral na ginagawa dahil more than half a century has passed already and we're still using the same outdated laws. No? Kailangan maayos yung ating mga batas. So, kahit yung ating mga batas, may problema rin. Kung susundin natin yan, mas mahirap. Pero still, the basic principle is rule of law pa rin talaga dapat ang gobyerno. Dahil the only way to really work towards justice as the primary objective of government is through the legal system. The legal system, ang mga batas supposed to be, ideally, yan ang mekanismo ng lipunan, ng sambayanan, para tumungo sa katarungan sa lipunan. No? At ang lipunan na walang katarungan, sabi nga ni San Agustin, hindi talaga sambayanan. Pag walang katarungan ang lipunan, yan ay hindi na sambayanan, kundi kawan lamang ng mga magnanakaw. We don't want that to happen to our society. Thankfully, hindi naman tayo umabot pa sa ganoong kababa. Pero we can imagine na may mga failed states na nakikita na tayo because of social media. We know what's happening in Somalia, in some countries in Africa, and even in some countries in Latin America. Narco-politics ang
umiiral, no? So ayaw nating umabot sa ganon. Although we are far from the ideal of a first world legal system that's working, like the Netherlands or Germany, England, and even the US. Pwedeng ideal, although marami mag-object na siguro ngayon. Sabihin lang, hindi na masaya sa Amerika. Pero yung mga demokrasyang yan, mas hinog kaysa sa atin, sana umabot din tayo sa ganoong kalagayan. Okay, thank you, Go, for that profound answer. And we're down to last two questions. Questions na. Magandang hapon po, Roel Caralipio sa Radyo Palawenyo. Magandang Balikan ko hapon po, po, Governor, Tanay yung sa mining. How true po na meron na rin pong na-approve na pagmimina sa Aborlan, particular sa Kulandanong? Wala pa po akong balita. Ang alam ko noon, pumasa na yung amended ikan map nila. So, maaring may mga hinahabol na pwedeng minahin na nailagay na doon sa pwede nang minahin, no? Pero as to the issuance of a mineral production sharing agreement, wala pa akong balita. Baka wala pa kasi I'm sure dadaan sa PCSD yun, no? Pero wala pa kaming in my recollection, wala pa kaming nadadaanan sa Aborlan. Okay. Nasa Sangguniang Palalawigan, yun pong proposed ordinance para po doon sa 25 years mining moratorium na napagkasunduan o napag-usapan sa mining summit. If ever po na hindi pa na-aprobahan yun at dumating po sa puntong nagpasa ng mga endorsement, ang barangay, ang munisipyo, ang Sangguniang Palalawigan, ano po ang magiging position ninyo? Thank you, Tangay Ruel. Kung merong may endorso ngayon na mining operations, yung Sanggunian, I think I will have to veto again. Kahit na ma-override. Sa akin naman, I'm not really attached to the results, pero we have to do what we have to do, no? I will veto kung i-override ng Sanggunian. That's their prerogative also. Pero I think mag-iisip din yung mga board members natin. As to the status naman of the moratorium, actually may naka-pending na panukala. Ang tatlong kakampi nating kong board members, si board member Angela Sabando, board member Nieves Rosento, at si board member Arnel Abrina, co-authored a very comprehensive ordinance, no? Calling for that moratorium, 25-year moratorium on mining, which is now pending in the Sangguniang Panlalawigan. Naungkat yan nung last week, nagkaroon ng Provincial Development Council. That question was raised and I think na ipaliwanag din doon sa Provincial Development Council na ito ay nakapending sa Committee on Environment and Natural Resources. Pero I also stand with the proponents, no, na kailangan natin ng moratorium. Tigil muna sa bagong mining operations. And this is the result of the Palawan Stakeholders Congress on Mining and the Environment na pinatawag ng provincial government noong April 2024. 3 araw na pag-uusap. I'd like to think buong lalawigan ng Palawan, lahat ng sektor were well represented. Selected by us, of course, o yung convening party, PGP. Pinili natin. Pero ang pagpili natin, tiniyak natin na lahat ng dapat marinig ay naroon. Marami lang hindi pumunta. Inibita natin yung mga congressmen, inibita natin yung mga Sangguniang Panlalawigan members, lahat ng mayors, lahat ng MPDC, Municipal Planning and Development Coordinators. Marami rin pumunta, pero marami rin hindi nagpunta. Siguro hindi sila interesado. Pero because of the invitations, alam natin na well represented or well distributed yung delegado doon sa Stakeholders Congress. At yung overwhelming majority, pagdating ng katapusan, botohan sa mga propositions. One of the first propositions was tigil muna ang mina. At maganda yung explanation. Unang-una, ang topografiya ng Palawan ay maselan. Pahaba at payat yung ating mainland. Tapos, karamihang bahagi ng lupain natin, bulubundukin at gubat.
Ang actually human settlements are para sa coastal areas lang, yung maliit lang compared to the whole. Maliit lang yung ating kalupaan na pwedeng maging mga lungsod at bayan. Karamihan ng lupa ng Palawan, gubat at bundok sa gitna, sa kahabaan ng Palawan. At nagkataon na yung nickel nandoon sa, sa ilalim ng gubat, sa itaas ng bundok. So kung papayagan natin ang mina, at ngayon, marami na palang applications, no? 65 yata ang nabanggit sa Palawan News. And then 13 are actively operating or at least may mining contracts already. 65 yung applications all over Palawan. Kung papayagan mo lahat yan, mauubos yung bundok natin. Una, mauubos yung gubat. Bawat mining operation, hindi lang masyadong na-highlight. Pero pag may minahan, sigurado ka na lahat ng puno sa itaas ng, siyempre bago hukayin yung lupa, puputulin mo na yung puno. At katakot-takot na dami ng puno pala ang pinuputol. Sa bawat isang mining site lang, 54,000 trees yung bilang nung, I think Palawan News also mentioned it. Isang mining site lang yon, 54,000 kapuno na gubat. Kung papayagan natin ito, mauubos yung ating gubat at bundok, mag-iba yung landscape. Ayaw mo rin one of these days magising ka na pag biyahe mo sa Brooks Point, wala ka na makitang bundok. Iba na yung itsura. So, tigil muna. Una-una, masayaran yung ating topography. Pangalawa, this was also mentioned in the Stakeholders Congress, wala pa tayong teknolohiya to add value to our natural resource na ini-extract. Ini-export natin yan, lupa lang. Wala tayong dagdag na halaga para mas malaki yung kikitain natin. Pinamimigay lang natin yung lupa. So, mura siya. Pangatlo, hindi natin alam kung may ibang minerals pa yung kasama doon, bukod sa nickel. And then, pang-apat, which is probably the saddest part of the argument, mahina pa ang ating mga institusyon sa pag-regulate, monitor, at pag-enforce ng ating mga regulasyon. Madaling, ang term nga nung isang obispo, madaling bilhin yung mga karamihan, maraming opisyal na dapat sila yung regulator, enforcer, or monitor, kayang bilhin ng mining company at madaling dayain ang pamahalaan, madaling dayain ang sambayanan. Kawawa tayo. Mauubos yung ating likas yaman na ang kinita natin, barya lamang. Okay. Tangayro. Pahabol na rin po, Governor, nabanggit nyo kanina yung pagbebeto ng ninyo at pag-override ng veto power ninyo ng Sangguniang Panlalawigan. Opo. May kinalaman po ba ito doon po sa inisyu ninyong Memorandum Order 314 dated November 8? Nag-aatas po sa Local Finance Committee sa department heads ng provincial government, program managers, directors na lahat ng invitation ng Sangguniang Panlalawigan for the budget hearing ay i-refer sa Local Finance Committee. At ano po yung dahilan? Bakit po may ganoon opo. kayong order? Salamat po. Medyo hindi talaga siya directly related to the issue of mining. Ang aming iniiwasan doon sa pagpapatawag ng department heads, yung nahaharas sila sa kanilang trabaho. Samantalang sa katunayan, hindi naman department heads ang may huling say sa proposed budget. It's really the local finance committee. In fact, tingin ko maraming department heads hindi masaya palagi sa doon pa lang sa budget na ipapanukala ng local finance committee at pipirmahan ko para ay sumiti sa Sangguniang Panlalawigan. So sinasabi namin sana sa Sangguniang Panlalawigan, huwag nyo nang tawagin yung department heads kasi hindi naman sila yung nagdesisyon na bawasan yung kanilang budget o dagdagan. Although normally, actually legitimate right rin sana ng Sangguniang Panlalawigan na tawagin yung department head. Ang napansin namin, minsan ay naabuso, no? Na papadalas yung tawag, naharas. Sabi namin, i-clear na lang muna para may protection din yung department head. Na may excuse din siya sa Sanggunian, sabihin hindi siya mag-attend kasi walang clearance or the LFC will answer for them. Nung panahon po ba ninyo, nung Vice Governor kayo, hindi po nahaharas yung mga department heads? Sa pagkaalam ko, hindi. Very
ano kami noon eh, very compliant. Mabait yung sangguniang panlalawig kasi kakampi namin yung executive. Walang hindi pagkakaunawaan. And we always presume that kung dumating na sa amin, dito na pag-usapan na yan siguro sa executive building, no? Among the department. Alam na nila yung kanilang gusto. Basta yung gusto rin ng sanggunian, kahit paano ay mapagbigyan din naman noon. But, nung last time kasi namin nakaraw palali, nung natanong ko sa inyo na kung sakali si Mayor Ami Anday sa Oaxaca. Like, yung time, Oo. announce it public na kami siya. So yun po, for many as well na financial COCH. At siya na po talaga yung official candidate ng PPP or the Governor LC. Ano po yung pwedeng nung masabi natin edge, then syempre superan. I'd like to express my best wishes to Mayor Ami. She has been a good colleague. Kasama ko siya sa PCSD. She had been a very active and cooperative member of the council habang ako ay chair. At sa Provincial Development Council, active din siya. In fact, she attended the last semestral meeting of the Development Council. So wala akong masamang masasabi against Mayor Ami. As to being opponents sa vying for the same position, of course, it's her right. Everybody has its civil rights. No? Karapatan ng bawat butante na magangad rin. Pwede tayong kumandidato. No? I don't want to discourage anyone. Not only for now, pero kahit sa future. Lahat ng gustong kumandidato, dapat welcome yan. No? Kahit na ako yung kalaban. No? Mabuti nga kung marami ang may interest na manungkulan sa pamahalaan. And after all, in the end, ang inaasahan natin sa sistema, the best candidate will win. No? So I can only present myself as I am. People will judge. No? But as to edge, somehow I think kung ako ang botante, pipili ako ng kandidato, I would look at the candidate who will best embody me, who will best represent me, who will best be the personification of the community as a community. Lalo na local chief executive, kung mayor ka, ikaw ang mukha, ikaw ang sagisag, ikaw ang prinsipyong nagbibigay ng pagkakaisa sa iyong munisipyo. Kung ikaw ay local chief executive ng province, ikaw ang gobernador, ikaw dapat ang principle of unity for the whole sambayan ng Palawenyo. Ikaw dapat ang mukha ng pagkakaisa ng Palawenyo bilang Palawenyo. And I think I've tried my best to live that role since tayo ay nahalal noong 2022. Although siyempre, palaging may kulang. No? Hindi man tayo perfecto. Pero yung aking perspective, ganun. Tingnan ng ating mga mamamayan. Ako, ganun din ng aking position kung manghahalal ako. Sino yung kandidatong mas masasabing ito ang gusto kong sagisag ng ating sambayanan bilang sambayanan? Maraming factors yan. No? Kasama na yung ancestry mo, saan ka ba tumagal, saan ka ba lumaki, sino yung mga connection mo dyan, ano yung karanasan mo dyan, ano yung connection mo sa sambayanan. Not just to the land, not just to the physical place, but to the people, to the culture. Yung ano ba yung bahagi mo, ano yung kaalaman mo sa kultura, sa tradisyon, sa mga values, sa mga hangarin, sa aspirations. Do you share those views with the majority of the people whom you seek to represent? No?
I think that applies also to other candidates, other offices. Sino yung pwede kong sabihin na ito tatayo para sa akin? Ito yung kinatawan ko sa gobyerno. Ito yung magdadala ng aking mga hangarin, ng aking mga pagpapahalaga, ng aking mga pangarap bilang Palaweño. Not just as an individual, but as a member of the community. Thank you. Okay, thank you. I think we have another question coming from Sir Mac Asitilla of Thank you po. Bandera. Thank you for the chance. Gob, magandang hapon po. Marami pong pamilya at mga estudyante po ng Palawan State University taking nursing courses na umiiyak at dahil po sa kasiyahan ngayon pong araw kasi talagang Natakot ako. opo, so I heard parang almost 90% po ata, hindi lang ako sure yung nakapasa Wow. as a registered nurse. And alam po natin na marami po tayong scholars po doon ng provincial government. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila? And I heard din po from them na mukhang mayroon pong parang gift giving or thanksgiving na or na mangyayari po sa provincial government sa ganun po. We are happy for them, and we are happy that we have a new set of professional nurses who will continue serving not only our community but also the world. No? So we have to be generous also. So hindi lang sa atin ang implication. No? Kung saan man sila mapunta, ito mga bagong lingkod sa kanilang disiplina. So congratulations. Thank God, alam ko, mahirap yung mga professional exams. As an aside, no, I attribute my conversion to the bar examinations. I was such a bad student. Hindi ako nag-aral. Puro kalokohan lang yung ginawa ko sa 4 na taon sa law school. Hanggang ngayon, pinagbabayaran ko pa, pinagsisisihan ko. So when the time for me to take the bar exams came, nagkataon na nawalan ng trabaho yung tatay ko. So sabi ko sa sarili, hindi pwedeng hindi ako pumasa sa unang take na ito. Pero wala akong alam. Doon ako naging madasalin. And I'm telling everybody, prayer really works. Huwag niyo lang sadyain, ha? Paging pabaya talaga. Pero I consider it a miracle. Okay? Hanggang ngayon, tuwing Miyerkules, I try to pray the novena to our Mother of Perpetual Help. Yan yung mga tinakbuhan ko nung ako ay nagbabar exams at saka waiting for the results. And of course, si St. Jude, the patron saint of the impossible. So every year, I try to go to the National Shrine of St. Jude sa malapit sa Malacanang para magpasalamat at para ipalaganap na subukan nyo. Kung meron kayong mabigat na kahilingan, mabigat, yung talagang problema, halos imposibleng matupad. It works, no? So professional exams are always a conversion moment. Congratulations ating mga nurse. Thank you, Sir Mac. Okay, I think that concludes our Arampangan sa Kapitolyo. And right now, we would like to hear a closing statement from our governor. Once again, thank you sa inyong lahat, sa inyong presensya at pakikilahok. Sana nga may pagpatuloy natin ito na on a regular basis, on a more stable basis. Right now, maraming problema ang pamahalaan panlalawigan na hindi ko alam yung iba. Pero umaasa ko, malaki ang ating provincial government. We have very good department heads and very good program managers. We have very good personnel sa ating mga iba't ibang programa at department. And ako umaasa na they're also doing their best to solve all the problems, to deliver whatever it is na kailangan nating may deliver. Hindi ko alam yung mga maraming detalye. Hindi ko na malalaman. Hindi ko alam kung magkano yung kailangan dito sa ganitong pangailangan o sa ganung pangailangan. Pero sinisikap natin na pagganahin ng sistema. At of course, in the end, sagot ko rin yun. Kung talagang palpak ang provincial government, kailangan palitan natin yung pamunuan, palitan natin yung governor. No? Huwag niyo akong iboto. Kung talagang napakasama ng takbo ng provincial government, kung nagiging corrupt na yung ating mga kawani sa provincial government, kasalanan ko yan. No? In the end, I take responsibility. That's why
ako rin yung huling pipirma sa lahat ng mga kontrata, dokumento, vouchers ng provincial government. Ganun yung responsibility ng local chief executive. In the end, ikaw rin ang masisisi. Pero kung pwedeng tingnan at different levels and see whether saan tayo on the whole. No? In general, where are we now? I think this is as good as it gets at the moment. Maraming problema, hindi mawawala ang problema habang tayo ay nasa mundo, hindi tayo perfecto. Nagsisikap lamang tayo, but it's part of our journey through life. No? Part of our pilgrimage. 2025 nga pala is a jubilee year in the calendar of the Catholic Church. No? Jubilee year, ibig sabihin maraming grasya, maraming write-off, maraming bayarin na hindi nasisingilin. Napakasarap mamatay in a jubilee year. Yung tatay ko died during the great jubilee year of 2000. Kaya yun konsolasyon sa amin. No? Madaling pumasok sa langit, even for a politician. So, ang tema ng 2025 Jubilee Year ay Pilgrims of Hope. Tayong lahat ay mga pelegrino, maglalakbay. Ang ating buhay sa mundo ay isang paglalakbay tungo sa kaligayahang walang hanggan dapat. No? Kaya umaasa tayo, kaya mahalagang birtud na highlighted sa 2025 Jubilee Year, yung birtud ng pag-asa. Hoping, not losing hope. Pag-asa sa Diyos at pag-asa na kaya nating maabot yung kabanalan. Maraming salamat. All the best sa inyong lahat. Thank you so much, Gov, for taking time out of your busy schedule and for your effort to really promote transparency through programs such as this. And syempre, maraming salamat po sa ating media partners. Kanina po sa intro, I would like to emphasize yung malaking papel po ninyo bilang kapartner ng pamahalang panlalawigan ng Palawan sa pagsusulong ng good governance o mabuting pamamahala dahil kayo nga po ang tinaguriang watchdog of the society. And para naman po sa ating mga kababayang Palawenyo, patuloy niyo po kaming sundan sa ating mga social media platforms. Unang-una na po dyan, ang PIO Palawan Facebook page. We also have the YouTube channel. We're also on Threads and follow also our TikTok and Instagram account. That concludes our Arampangan sa Kapitolyo. And the day after next is December 1 na, kaya ngayon pa lang po, ang buong puwersa ng Provincial Government of Palawan ay bumabati na sa inyo ng maambang na Pasko kanatang tanan.